Will you have the peace of mind na ipagtiwala ang kaisa-isa mong national grid sa kaaway mo sa West Philippine Sea? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila nasampal ng katotohanan itong si Digong Duterte sa pahayag ni Congresswoman Listro. Although hindi naman si Digong ang pinagsasabihan, pero itong punto niya sa kanyang mga pahayag ay tila sapul na sapul si Digong. Ano po ba ang sinabi nitong si Listro? Kasi po mga kabunyog, nagkaroon ng hearing hinggil sa isyu ng NDCP na kung saan may malaking control na daw ang bansang China sa nasabing grid or kuryente ng ating bansa. Anyway, dito po mga kabunyog nagbigay ng speech itong si Kong Listro at sa kanyang speech, sinabi niya dito. Paano daw magkakaroon ng peace of mind ang mga taga-NDCP kung ang humahawak ng ating kuryente ay mga Chino na pilit inaagaw ang ating teritoryo sa West Philippine Sea? Anyway, panoorin po natin itong mga sinabi ni Congresswoman Listro. Mr. Chair, Rodriguez, the Honorable Jinky, I wish to wind up. please. The apprehensions that we are facing right now about having our national grid possibly controlled by foreign national is right before our eyes. While it is just an apprehension, this is a question that needs to be answered with absolute certainty. With our present situation in the West Philippine Sea, Mr. Chair, I hope the Filipino people are walking with me right now. Exclusive in an economic zone, which is exclusive for Filipino citizens, as confirmed by UNCLOS, as confirmed by the international arbitration. And yet we continue to be harassed, threatened, and even injured by foreign nationals right in our sovereign land. With this situation, will you have the peace of mind na ipagtiwala ang kaisa-isa mong national grid sa kaaway mo sa West Philippine Sea? Will you have the peace of mind that the national grid relies on these Chinese citizens who are maligning, harassing, threatening our fellow Filipinos? Will you have the peace of mind that no Filipinos understand this technology and only Chinese engineers do? Will you have the peace of mind that the technology can be controlled by somebody in Nanjing, leaving all of us helpless? All aspects of Filipinos' lives rely on electricity. Manufacturing, transportation, communication, you name it. What will happen to us if indeed this technology is under Chinese control and they decide to sabotage our country? I can be wrong. We can be wrong. But the question is, what if this apprehension is correct? My point, Mr. Chair, to NGCP, give us the concrete, tangible, apparent, and absolute reason to believe that our transmission grid is under Filipino control and never under the Chinese control. With that, Mr. Chair, I conclude. Maraming salamat po. The Honorable Jinky Luis. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang talumpati ni Congresswoman Listro. Tama po siya. Paano naman po tayo magkakaroon ng peace of mind kung ang mismong humahawak ng ating kuryente dito sa bansa ay yung kaagaw natin sa West Philippine Sea?
Sana sa mga sinabi ni Luistro nakikinig itong si Digong Duterte dahil para rin ito sa kanya. Dahil sa pagiging tuta nitong si Digong na halos ibenta na tayo sa mga taga-China. Nagkakaroon pa ba siya ng peace of mind? Well, wala pala itong konsensya. Wala namang malasakit sa ating bansa itong matandang ito eh. Di ba gustong-gustong anyang maging probinsya ng China ang Pilipinas? Ito ebidensya. Ganoon na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot ka. Sabi nila, they will not build, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough Show. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. China is a good friend. Mayroon tayong utang na loob na marami, pati yung bakuna natin. So China, let it be known, is a good friend and we do not want trouble with them, especially war. Yan mga kabunyog, nasaksihan po natin ang nakakasukang pahayag ni Digong na kung saan grabe ang pagkatuta ni Digong sa China. Nagtatapang-tapangan pero duwag naman sa China. Ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong muli na kung saan may pag-asa sana tayong ipakita ang ating katapangan sa harap ng China. Kaso naduwag si Digong at hindi ginamit ang katibayan na karapatan na pinanalo pa ni dating Pangulong Pinoy na kung saan doon nagsasaad na atin ang West Philippine Sea. Sayang na sayang iyon. Bakit ano ba ang ginawa ni Digong sa karapatan na iyon? Ito mga kabunyog, panoorin po natin ito. File sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang gawin, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship. Tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, ang inang papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Yan mga kabunyog, narinig po ninyo ang sinabi ni Digong. Itatapon niya yung papeles na nagsasaad ng sa atin ang West Philippine Sea. Yan po kagrabe ang kaduwagan ni Digong sa China at pagiging tuta nito. Imbes na ipagtanggol tayo sa pag-aangkin ng China sa ating teritoryo, siya pa ang nag-udyok na wag nating kalabanin ang China sa ginagawa nitong pag-aangkin. Di ba mga kabunyog nakakapanginig ng laman? Sino ang hindi magagalit sa taong ito? Ang tapang-tapang mag-utos na pumatay, pero yung mga umaapi sa atin sa mismo nating teritoryo, hindi tayo ipagtanggol, bagkus siya pa ang umaaway sa atin at kampi doon sa mga taga-Chino. Anyway, kaya tama itong sinabi ni Luistro, Digong Duterte, papaano ka nagkakaroon ng peace of mind kung ang ating bansa ay binababoy na ng China? Nasaan ang pagkamakabayan mo? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog